Ako si Julia Santillan, 24 na taong gulang. Lumaki ako sa marangyang buhay sa Maynila. Akala ko noon, pera lang ang solusyon sa lahat. Pero nagbago ang pananaw ko nang mapunta ako sa isang maliit na bayan sa Quezon, kung saan nakilala ko si Manuel, na isang simpleng tricycle driver. At ito ang kuwento ng buhay ko. Pagkababa ni Julia mula sa bus, ay agad niyang inayos ang kanyang malalaking sunglasses at pinagpag ang laylayan ng kanyang mamahaling coat. Naghanap siya ng masasakyan, pero puro tricycle lamang ang naroon. May humintong tricycle sa harap niya. Bumaba ang driver na si Manuel. Miss, saan po kayo? Tanong nito, kasabay ng pagpunas ng pawis sa noo gamit ang puting bimpo. Tinignan ni Julia ito mula ulo hanggang paa. Ikaw ba ang driver nito? Mataray niyang tanong. Tumawa si Manuel ng marahan. Mukha naman po hindi ba? Naka-tricycle ako. Napailing si Julia at nag-angat ng baba. Dadalhin mo ako sa Villa Santillan. Alam mo ba yon? Medyo napatigil si Manuel pero agad ding ngumiti. Oo, malayo-layo yun. Pero kaya naman. Sakay na po. Hindi agad kumilos si Julia. Pinunasan niya muna ang upuan gamit ang panyo niya bago dahan-dahang umupo rito. Iningatan niyang hindi marumihan ang puting pantalon. Nabangiti si Manuel habang binubuhay ang makina. Huwag po kayo mag-alala, miss. Hindi ko pa naman pinangisdaan yung tricycle ko. Napapikit ang dalaga sa inis at napasinghap. Just drive. Tumawa si Manuel saka pinaandar ang tricycle palabas ng plaza habang patuloy na pinagmamasdan ang babae sa rear view mirror. Naramdaman ni Julia ang pag-alog ng tricycle sa mga lubak habang tumatakbo ito sa makitid na kalsada. Napapikit siya sa gilid at bahagyang napairap. Pasensya na, miss. Medyo ganyan talaga rito. Hindi kasi simentado lahat ng daan. Imik ni Manuel. Hindi ito sinagot ni Julia. Mas pinili niyang tumingin sa labas. Pinapanood ang mga bata na naglalaro sa gilid ng kalsada at ang ilang matatanda na nakaupo sa harap ng sari-sari store. Ngayon ko lang po kayo nakita rito. Bago lang po kayo. Bahagyang tumango si Julia. Obvious naman siguro, di ba? Opo, obvious nga po. Pero welcome po sa San Isidro. Kahit medyo tagilid ang kalsada namin. Tumahimik lang si Julia, tila walang balak makipag-usap pa. Nililipat-lipat niya ang tingin sa kanyang cellphone pero nawawalan ito ng signal. Hindi po usong signal dito. Pero may mga spot naman na minsan sumusulpot. Parang milagro lang. Napabuntong hininga si Julia at muling tumingin sa binata. Seriously? Ganto ba ka-primitive dito? Ngumiti si Manuel at hindi nagpatalo sa kanyang mataray na tono. Primitive man o hindi. Mas tahimik ang buhay rito. Wala pang traffic at wala pang polusyon. Napatingin si Julia sa binata at bahagyang nagulat sa naging sagot nito pero hindi nagpahalata. Hindi na lang siya umimik. Muling binasag ni Manuel ang katahimikan. Pero baka gusto nyo munang magmerienda bago kayo dumiretso sa villa. May masarap na pansit canton dyan sa kanto. Treat ko. Napakunot noo si Julia. Hindi ako kumakain ng kung ano-ano lang. Nagpatuloy ang biyahe sa katahimikan. Paminsan-minsan ay naririnig ang tunog ng hangin at ang kaluskos ng mga dahon sa daan. Pagdating sa may bakuran ng Villa Santillan, huminto ang tricycle ni Manuel. Buwaba siya at tinulungan si Julia na bitbitin ang mga gamit. Miss, nandito na po tayo. Buwaba si Julia at hindi man lang tinignan si Manuel. Pero bago siya tuluyang pumasok sa gate, ay saglit siyang huminto. Thanks. Make sure paliguan mo ng mabuti yung tricycle mo sa susunod kong pagsakay.
Pagpasok pa lang ni Julia sa malaking bahay, ay sinalubong na siya ng matalim na tingin ng kanyang lola Conching. Nakaupo ito sa lumang upuang kahoy sa may sala at may hawak na abaniko. Julia, anong oras na? Hindi ka ba marunong magpaalam kung saan ka galing? Malamig na wika ng matanda. Bahagyang napataas ang kilay ni Julia, pero pinigilan niyang sumagot ng pabalang. Naghanap lang po ako ng signal rito, Lola. Signal? Kagabi ka pa wala sa kwarto mo at isang araw kang wala. May wifi naman sa kabilang kanto. Huwag mo akong gawing tanga, Julia. Napapikit na lamang si Julia dahil sa galit na sigaw ng kanyang lola. Lola, I just needed air. Masikip sa bahay. Wala akong mapuntahan. Mahinahong sagot ni Julia. Pilit na pinapakalma ang tono ng boses. Hindi natinag si Lola Conching. Mahigpit pa rin ang pagkakahawak niya sa abaniko habang tinititigan ng apo ng diretso sa mga mata. Air? Sa San Isidro, Julia? Huwag mo akong niloloko. Alam kong hindi mo gusto rito. Pero habang nandito ka, matuto kang gumalang sa oras at sa mga tao rito. Hindi porket galing ka ng Maynila, mas mataas ka na. Napakagat labi si Julia at nilulunok ang mga salita na gusto na sana niyang isagot. Pero sa halip na sumagot ng matalas, nagbaba siya ng tingin. Fine, Lola. Hindi na mauulit. Bukas ng umaga, gigising ka ng alas 5. Magwawalis ka ng bakuran. Pagkatapos, tutulong kang magluto sa kusina. Hindi mo ikakamataya magtrabaho. Diretsyong utos ng matanda. Pero Lola, hindi po ba may kasambahay naman dito? Wala kang pakialam kung meron man o wala. Habang nandito ka, hindi ka prinsesa. Isa kang normal na tao. At sa bahay ko, lahat nagtatrabaho. Walang nagawa si Julia kundi ang tumango. Hindi niya inakalang ganito kahirap ang magiging buhay niya sa probinsya. Isa pa, hindi kita binigyan ng driver. Kaya kung saan ka pupunta, ikaw ang bahala sa sarili mo. Maglakad ka, sumakay ka ng tricycle. Problema mo na yan. Sige po, Lola. Magpahinga ka na. Bukas, wala akong pakialam kung inaantok ka pa o hindi. Gigising ka ng maaga. Sabi ng Lola Conching niya bago bumalik sa kanyang upuan. Umakyat si Julia sa kanyang kwarto. Binagsak niya ang sarili sa kama at napatingin sa kisame. Ay, bakit ba kasi ako napunta rito? Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi ng utak niya ang nagtatanong. Kakayanin ko kaya to? Nakapatong ang cellphone sa harap ni Julia habang naka-video call ang matalik niyang kaibigan na si Mia. Halata sa mukha ni Julia ang pagod at pagkainis habang nagsusuklay ng buhok gamit ang kamay. Hindi ko na talaga kaya. Para akong katulong dito. Imagine, alas 5 ng umaga, pinapagwalis ako ng bakuran. Tapos kanina, pinaghugas pa ako ng pinggan. Reklamo niya sabay napapairap habang nagsasalita. Tumawa si Mia sa kabilang linya. Nakasuot pa ito ng silk robe at may hawak na isang tasa ng kape. Girl, kaya mo yan. Baka sakaling matuto ka naman na maging normal kahit na 1 buwan lang. Napataas ang kilay ni Julia at bahagyang nainis sinabi ng kaibigan. Excuse me ha, normal ako no? Hindi ko lang ginagawa itong mga bagay na to kasi hindi ko naman kailangan dati. Hello? May debit card ako dati. May driver ako. Ngayon kahit load wala ako. Gusto ko sanang magpa-deliver ng milk tea kanina kaso wala akong pambayad. Nakakahiya. Di humingi ka ng pera sa lola mo. Nakangiting sagot ni Mia habang umiinom ng kape. Napanganga si Julia dahil hindi makapaniwala sa naging suhestyon ng kaibigan. Humingi? Ako? Kay Lola? Hindi ko nga alam kung paano ko sisimulan eh.
Hindi ako sanay humingi ng pera. Hindi ba't palagi nalang naglo-load ang allowance ko sa card dati? Ngayon, ako pa ang lalapit. Nagkibit balikat si Mia na parang wala lang iyon sa kanya. Well, welcome to the real world. Ganyan talaga kapag tinanggalan ka ng privileges. Hindi mo kasi naisip dati kung paano mag-budget. Napabuntong hininga na lang si Julia at muling napahiga sa kama. Ayoko na. Gusto ko na lang mag-teleport pabalik ng Maynila. Hindi mo pwedeng takasan lahat, Jules. Minsan kailangan mong pagdaanan para matuto ka. Malay mo, may magandang mangyari dyan. Kahit papaano, may tama ang sinabi ng kaibigan niya, pero hindi pa rin niya matanggap na humingi ng pera. Fine, bukas kakausapin ko si Lola. Sabi niya habang nakapikit ang kanyang mga mata. Pero last na to, hindi ako magpapakababa ng ganito palagi. Narinig ni Mia ang huling sinabi pero ngumiti lang siya. Sige, balitaan mo ako kung buhay ka pa bukas after mong humingi kay Lola. Napailing si Julia, sabay batay ng tawag. Boba si Julia sa kusina at pilit na pinapawi ang antok sa kanyang muka. Nandoon si Aling Nena, ang kasambahay na tagaluto, kasama si Lola Conching na nakatayo sa may pintuan. Julia, ngayon, matututunan mong magluto ng simpleng adobo. Hindi ka pwedeng tumanggi. Kahit pa ilang ulit tayo mag-ulit dito, hindi ka aalis hanggat hindi mo nagagawa ng tama. Mahigpit na utos ng lola niya. Napalunok si Julia. Adobo lang naman yan, Lola. Madali lang yan. Ngumiti si Aling Nena at marahang umiling. Madali sa marunong, pero sa first timer, tignan natin. Kumuha si Julia ng kawali, binuksan ang kalan at nagsimulang maghanda. Pero sa unang subok pa lang, nasunog niya kaagad ang bawang. Patay! Mahina niyang bulong habang pinapaypayan ng usok. Ulitin mo. Matigas na sabi ng lola niya. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon. Muling sumubok si Julia, pero ngayon naman, sobra ang suka at halos matabunan ang buong kusina sa amoy. Napasinghap ang dalaga, tinakpan ng ilong. Hindi ito chemistry class, iha. Ayusin mo. Malumanay pero matapang na sabi ni Aling Nena. Ikatlong subok, maalat naman ang kinalabasan. Napaupo si Julia sa upuan, hawak ang kanyang noo. Lahat na yata ng kamalasan, naluto ko na. Eksaktong dumating si Manuel at may dala siyang basket ng itlog at gulay. Kumatok siya sa gilid ng pinto pero narinig niya ang kabuuan ng eksena. Uy, amoy adobong sunog ah. Natatawang bati ni Manuel habang pumapasok. Napalingon si Julia sa binata at agad na bumalik ang supladong anyo niya. Anong ginagawa mo rito? Ngumiti si Manuel at nilapag ang basket sa mesa. Nag-deliver lang po para kay Lola. Pero mukhang ako pa yung nabusog sa amoy na niluto mo. Napataas ang kilay ni Julia. Kung wala kang may tutulong, huwag ka na magsalita. Hindi naawat si Manuel sa pagtawa. Relax lang, miss. Normal lang yun. Ako nga dati, sunog pa yung kanin ko. Noong unang beses kong nagluto. Hindi ako katulad mo. Mataray na sagot ni Julia, pero halatang naiinis na rin siya sa sarili niya. Ngumiti si Manuel at ngumuso sa kawali. Eh di patunayan mo. Huwag kang susuko riyan. Nagkatinginan sila ni Lola Conching. Isa pa. Simulan mo ulit. Matigas na sabi ng matanda. Napabuntong hininga si Julia. Kinuha ulit ang kawali. Sa kabila ng inis niya kay Manuel, narinig niya sa isip ang sinabi nito. Samantala, hindi pa man sumisikat ng husto ang araw, tinawag na agad sa Julia ng Lola Conching niya mula sa sala. Julia, bumangon ka na riyan. Hindi mo pwedeng palampasin ang araw nang hindi nagtatrabaho.
Matigas ang boses ng matanda, sabay hampas ng abaniko sa lamesa. Napabalikwas si Julia mula sa pagkakahiga. Ramdam pa ang antok. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdanan, nakasimangot at nakasabit pa ang buhok sa mukha. Lola naman, kahapon nagluto na ako. Hindi pa ba sapat yun? Reklamo niya habang naglalakad papunta sa kusina. Tinignan siya ng lola niya mula ulo hanggang paa gamit ang malamig na tingin. At sinong nagsabing tapos ka na? Ngayon naman, lilinisin mo ang buong bakuran. Huwag kang maarte. Kung gusto mong kumain mamaya, gawin mo yan. Ha? Lilinisin ko? Ako? Bakit hindi si Aling Nena? Hindi ba trabaho niya yan? Hindi ka bisita rito, Julia. Huwag mong gamitin ang pangalan mo sa bahay na ito. Habang nandito ka, pantay-pantay kayo. Kung ayaw mong maglinis, pwede ka namang hindi kumain. Unfair naman. Sa Maynila, isang tawag ko lang, malinis na lahat. Dito, ako pa talaga. Umangat ang sangkilay ni Lola Conching. Kaya nga kita dinala rito, para matuto ka. Wala na siyang nagawa pa kundi ang kunin ang walis tambo sa gilid. Habang nagwawalis ng bakuran, puro reklamo pa rin siya. Grabe naman to, akala ko ba punishment lang? Bakit parang life sentence? Bulong niya sa kanyang sarili habang pabalibag na winawalis ang mga tuyong dahon. Maya-maya ay lumabas si Lola Conching sa terrace. Ayusin mo pagwawalis mo! Napakagat labi si Julia. Pilit nilulunok ang pride niya. Hindi siya sanay na may sumasabat sa bawat galaw niya. Pagkatapos niyan, ikaw din ang magdidilig ng halaman. At huwag kang aalis hanggat hindi pa malinis ang lahat. Dagdag pa ng lola niya. Napahinga ng malalim ang dalaga at pinawi ang inis na nararamdaman. Hindi niya maintindihan kung kailan matatapos ang tila bangungot niyang buhay sa probinsya. Pagkatapos ng paulit-ulit na utos ng lola niya na siya mismo ang mamamalengke, hindi na nakapalagpa si Julia. Bit-bit ang bayong na bago pa, pero siya mismo ang bumili kahapon. Lumabas siya ng gate habang nag-iirap ang mata sa matinding sikat ng araw. Pagdating niya sa kanto ay saglit siyang napahinto. Wala ni isang jeep o van na dumaraan. Tanging ang mga tricycle lang ang naglalabasan mula sa magkabilang eskinita. Sakto namang huminto sa kanyang tapat ang tricycle ni Manuel. Nakangiti itong bumaba. Pinahid ang pawis sa noo at sumandal sa manibela. Hoy, Miss Social! Saan ang lakad natin ngayon? Mamamalengke? Biro ni Manuel na may nakakalokong ngiti. Napairap si Julia, pero sa totoo lang, wala siyang ibang choice. Oo, anong gusto mong gawin ko? Maglakad hanggang palengke? Umupo siya sa tricycle at marahang pinagpagang upuan bago umupo. Ngumiti si Manuel habang pinaandar na ang makina. Aba, nag-improve ka na. Noon, galit ka pang sumakay. Ngayon, kusang lumapit. Hindi na kumibo pa ang dalaga. Sa halip, tumingin siya sa malayo. Pilit iniwasan ang tingin ni Manuel sa rearview mirror. Habang binabaybay ang kalsada, muling nagsalita si Manuel. Anong bibilin mo sa palengke? Huwag mong sabihing organic lang ang bibilin mo rito ah. Wala kaming imported rito. Hindi ako maarte sa pagkain. Talaga? Eh di pwede ka lang sumama sa bukid mamaya. Ikaw na rin ang mamimitas ng gulay. Biro niya sabay tumawa. Napakagat labi ang dalaga dahil pinigilan niyang buliyawan ito. Wala siya sa mood makipagbiruan sa lalaki. Hindi ko na kailangan ng side comments mo. Please lang. Ngumiti lang si Manuel at tila sanay na sa pagsusungit ng dalaga. Eh bakit parang araw-araw na kitang pasahero? Ako na ba ang official driver mo rito? Sa kawalan ng ibang masasakyan at sa mahigpit na utos ng kanyang lola, si Manuel lang talaga ang takbuhan ni Julia. Pagdating sa palengke,
Huminto si Manuel at bumaba ng tricycle. Baka mahilo ka sa amoy ng isda, miss. Kaya mo ba? Nakangiting tanong ni Manuel. Hindi na nagsalita si Julia. Sa halip, bumaba siya ng maayos at humakbang papasok sa palengke. Kahit hawak ang bayong ay taas noo pa siyang pumasok roon. Si Manuel naman ay nakasandal sa tricycle. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang dalagang naglalakad. Tignan natin kung hanggang kailan ka magmamatigas, Miss Social. Mahinang sabi niya habang tumatawa ng mag-isa. Ramdam ni Julia ang maraming matang nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung dahil ba sa suot niyang branded na damit o dahil kasama niyang pumarada si Manuel kanina. Pagbalik niya sa may tricycle, bit-bit ang bayong na puno ng gulay at isda, agad siyang sinalubong ng isang matandang tendera na si Aling Bebang. Ay Manuel, ang ganda naman ng girlfriend mo. Hindi mo naman sinabi ah. Malakas ang boses nito habang nag-aayos ng paninda. Muntikan pang matapilok si Julia dahil sa kanyang narinig. Ha? Hindi po, hindi ako. Ngunit, napatawa lang si Manuel at tila sanay na sa mga ganitong biro. Lola Bebang, huwag kayong ganyan. Baka maniwala si Julia. Hindi ko po siya girlfriend. Pasahero ko lang po ito. Special passenger. Napangiwi si Julia pero hindi niya maitago ang bahagyang pamumula ng kanyang pisngi. Hindi nga po kami. Tricycle driver lang siya. Hindi ko boyfriend. Pero sa halip na mainis ay mas lalong ngumiti si Aling Bebang. Nako, kahit driver yan, gwapo naman. Tansken pero malinis tignan. Mabait pa. Maraming ang may gusto dyan eh. Saglit na natigilan ang dalaga. Noon lang niya napagmasdan ng maigi si Manuel habang nakangiti ito sa mga tao. Hindi man maputi pero kapansin-pansin ang matipuno nitong pangangatawan. Maamong mga mata at ang ngiti nito na parang kayang tunawin ang kahit sinong kausap. Gwapo. Mahina niyang bulong sa sarili. Napansin ni Manuel ang pagtitig niya. Bahagyang umiti ito at tumingin pabalik. Oh, bakit? Ngayon mo lang ba napansin? Biglang umiwas ng tingin si Julia at kinubli ang bahagyang pagkapahiya. Hindi naman kita tinitignan. Ang yabang mo. Tumawa si Manuel tapos kinuha na ang bayong mula sa dalaga. Tara na, Miss Social. Bago ka pa kiligin dyan. Excuse me? Bakit naman ako kikiligin sa'yo? Habang papalayo sila, narinig pa nila ang bulungan ng mga tao sa palengke. Bagay sila ano? Akala ko mayaman na yon, pero ang bait pala. Sumasakay lang ng tricycle. Bulungan ng mga tendera. Hindi man aminin ni Julia, may kung anong saya siyang naramdaman sa simpleng pagkakaibang ito ng buhay niya noon at ngayon. Paminsan-minsan nang dumadalaw si Manuel sa bahay nina Julia. Minsan ay may dala siyang sariwang prutas, kuminsan naman ay gulay mula sa bukid o kaya ay itlog mula sa manukan. Lagi siyang nakangiti na parang hindi nauubusan ng sigla sa kabila ng pagod sa buong araw na pasada. Nadatna ni Julia si Manuel sa bakuran habang nakaupo sa malaking bato, kausap si Lola Conching. Nakangiti ang matanda, isang bagay na bihira niyang makita. Lumapit si Julia sa kanila at nakakunot ang kanyang noo. Bakit ka nandito? Tumayo si Manuel, kinuha ang tuwalya sa balikat at pinahid ang pawis sa noo. Nagatid lang ng pinabili ni Lola. Saka, namiss kita. Napasinghap si Julia at agad tumalikod. Ang assuming mo talaga. Sino naman nagsabing namimiss kita? Pero bago pa siya makalayo, muling nagsalita si Manuel. Wala naman akong sinabing ikaw rin ah. Ako lang naman. Ang landi mo, Manuel. Hindi naman kita type. Ngumiti si Manuel, tila lalo pang ginaganahan sa pang-aasar. Nilapit niya ng bahagya ang mukha kay Julia.
Sapat lang para maramdaman niya ang init ng hininga nito. Hindi mo ako type. Sigurado ka riyan, Miss Social. Parang iba kasi ang sinasabi ng mga mata mo. Napaatras si Julia at pinapanatili ang mataray niyang tingin. Excuse me? Saang part na mukha ko mo nakita yon? Tumawa si Manuel ng matamis at walang halong yabang. Oo siya na, ikaw na. Defensive masyado eh. Baka ma-high blood ka pa. Manuel, please. Wala akong oras sa mga jokes mo. Marami pa akong kailangan gawin. Nagkibit balikat si Manuel at inayos na ang tuwalya sa balikat. Biglang lumapit si Lola Conching at sumabat sa usapan nilang dalawa. Bit-bit ang isang basket ng mangga. Manuel, samahan mo nga si Julia mamaya sa kabilang baryo. May kukunin siyang gamit doon. At ikaw naman, Julia, huwag kang puro pagsusungit. Mabait yang si Manuel. Hindi siya kagaya ng mga pinopormahan ka sa Maynila. Bahagyang namula si Julia dahil dito. Lola naman. Pero hindi na niya natapos ang sasabihin dahil agad nang sumabat ang binata. O ayan na, utos ng lola mo. Wala ka ng choice. Ako ulit ang driver mo mamaya. Naging routine na ang pagbisita ni Manuel. Sa tuwing may dala siyang pagkain o kung anumang pasalubong, hindi maiwasang mapasaya si Julia kahit pilit pa niyang pinapakita ang sungit niya. Minsan, nadatnan niya si Manuel sa likod ng bahay at nag-aayos ito ng sirang gripo. Ano na naman yung ginagawa mo rito? Tanong ni Julia habang nakapamewang. Lumingon sa kanya ang binata. Nagpapa-impress. Sa akin? Sino pa ba? Samantala, matapos mahatid ni Manuel si Julia mula sa palengke, bigla siyang napahinto sa kalsada. Narinig ng dalaga ang malakas na tunog ng hangin mula sa gulong ng tricycle. Ay naku, flat na naman. Sabi ni Manuel at sinipat ang gulong. Pinagpag niya ang kamay, saka tumingin kay Julia. Malapit lang naman yung bahay namin dito. Doon ko na lang aayusin. Gusto mo bang sumama o dito ka lang maghihintay? Sandaling nag-isip si Julia, pero nanaig ang kuryosidad. Sasama na ako. Baka mamaya kung sino pa ang makakita sa akin dito, kung ano-ano pa isipin. Naglakad sila papunta sa bahay ni Manuel. Tahimik lang si Julia noong una, pero nang makita niya ang malawak na bakuran at ang bahay na tila luma pero matibay ang pagkakayari, hindi niya maiwasang magulat. Ganto kalaki ang bahay mo? Ngumiti si Manuel nang mabuksan ang gate. Oo, pero hindi naman sa laki. Ang halaga ng isang bahay. Wala na rin kasing nag-aalaga ng bahay na ito. Plano na namin na ibenta. Ibebenta? Bakit? Lumabas mula sa loob ang isang batang babae at isang binatilyo. Kasunod ang isang babae na medyo may edad na. Lumapit ang babae kay Manuel at marahang inaplos ang balikat nito. Manuel anak, kanina pa kita hinihintay. Kumain ka na ba? Mamaya na po, Nay. Aayusin ko muna yung gulong. Lumapit si Julia sa gilid at pinanood ang eksena. Siya nga po pala si Julia. Pakilala niya habang nakatingin kay Julia. Pasahero ko po, pero kaibigan na rin. Ngumiti ang ina ni Manuel. Ah, siya pala iyong madalas mong ikwento. Halika iha, pumasok ka muna. Mainit dyan sa labas. Medyo nagulat ang dalaga. Ako? Hindi na po. Okay lang po ako rito. Pero hindi siya tinantanan ng nanay ni Manuel. Naku, huwag ka nang mahiya. Bihira na may bumibisita rito. Mas maganda na magkakilala tayo ng maayos. Nakaupo si Julia sa lumang sofa. Hindi pa man siya nakaka-relax ng gusto. Lumapit na agad ang mga kapatid ni Manuel na si Ella na isang 12 taong gulang at si Benjo na 16 na taong gulang.
Ate, kayo na ba ni Kuya Manuel? Diretsyong tanong ni Ella. Nakatitig ito sa kanya habang ngumunguya ng candy. Ha? Hindi. Kaibigan lang ako ng kuya nyo. Sumunod naman si Benjo na nagtanong. Sigurado ka? Bakit parang palagi kang sumasakay sa kanya? Tapos ngayon, nandito ka pa sa bahay namin. Napahawak si Julia sa kanyang sentido. Kasi wala akong ibang masasakyan at nasiraan siya ng tricycle, kaya nandito ako. Hindi pa rin tumigil ang dalawang bata. Ano pong trabaho niyo sa Maynila? Model po ba kayo? Kasi ang puti niyo at ang kinis ng balat niyo. Napabuntong hininga si Julia at pinilit na lang na ngumiti. Hindi ako model. Basta dati ako nagtatrabaho sa kumpanya ng pamilya namin. Pero ngayon, nagpapahinga muna ako sa probinsya dito. Oh, mayaman ka pala. Mabilis namang sagot ni Benjo, parang nagkakonklusyon kaagad. Bakit ka bumaba sa probinsya? Meron ka bang kasalanan? Nanlaki ang mga mata ni Julia sa tanong nito. Wala akong kasalanan. Pinadala lang ako rito para matuto ng bagong bagay. Nagtawanan ang magkapatid na parang aliw na aliw sa pagkabikon niya. Si Kuya Manuel ba? Hindi mo type? Napasapo na lang si Julia sa mukha. Hala kayo, ang hilig niyo sa chismis ha. Hindi yan tinuturo sa school. Ngunit ngumiti lang si Benjo. Kasi si kuya, wala pang girlfriend Sayang naman ang pogi points niya. Sakto namang dumungaw si Manuel mula sa bintana at may hawak pang wrench. Hoy mga pasaway, huwag niyong tanungin si Ate Julia ng ganyan. Nakakaya kayo. Kuya, tinatanong lang naman namin kung may pag-asa ka ba sa kanya. Uwi ka ni Ella. Napailing na lang si Manuel. Hala kayo, baka mamaya ayaw na niyang bumalik dito Makalipas ang ilang linggo, unti-unti nang nasasanay si Julia sa gawaing bahay. Hindi man perpekto pero nagagawa na niyang magwalis ng maayos, magluto ng adobo nang hindi nasusunog at maglaba ng hindi nagrereklamo. Habang nagluluto siya ng ginisang gulay sa kusina, ay nakamasid lang si Lola Conching mula sa may pinto. Julia! Tawag ng matanda. Napalingon si Julia rito. Opo, Lola? Isang bahagyang ngiti naman ang sumilay sa labi ng matanda. Sa wakas, may natutunan ka na rin na kapaki-pakinabang. Natigilan si Julia. Hindi niya inakala na maririnig niya iyon mula sa kanyang mahigpit na lola. Bahagya siyang napangiti. Maraming salamat po. Dahil dyan ay maghahanda tayo ng munting salo-salo mamaya. Ipagluluto mo ang mga bisita. Tignan natin kung ano talaga ang natutunan mo. Sige po, susubukan ko po ang best ko. Pagsapit ng hapon, nagsidatingan na ang ilang kapitbahay at mga kaibigan ng pamilya. Sa utos na rin ng lola niya, naimbitahan din si Manuel. Napangiti pa ito nang makita si Julia na nag-aayos ng mga plato sa mesa. Wow! Sino ito? Si Miss Social ba talaga ito? O ibang tao yan? Biro niya nang makapalit sa pwesto ng babae. Tumulong ka na lang kaysa daldal ka ng daldal dyan. Nagulat pa si Manuel nang tikman ang niluto ni Julia. Ay, pwede na. Hindi na sunog. Pwede na mag-asawa. Napataas ang kilay ni Julia, pero natatawa na rin. Ay nako, huwag ka mag-expect, hanggang dito lang yan. Napansin ni Lola Conching ang biruan nila at bahagyang ngumiti habang pinagmamasdan silang dalawa. Mukhang tama ang desisyon ko na ipadala ka rito, Julia. Mahinang sabi niya habang iniinom ang tsaa. Matapos ang salo-salo ay tahimik na rin ang paligid. Naupo si Julia sa may balkonahe, tangan ang isang baso ng malamig na tubig. Pinagmamasdan niya ang kalangitan, tila nag-iisip ng malalim.
Maya-maya pa, lumapit si Manuel at marahang umupo sa tabi niya. Tahimik silang dalawa sa loob ng ilang sandali. Ang lalim ng iniisip mo. Wika ng lalaki. Hindi agad sumagot si Julia. Sa halip, huminga siya ng malalim bago nagsalita. Manuel, ang dami ko kasing iniisip. Ang bilis ng lahat, tapos hindi ko alam kung saan ako lulugar. Nagtagal ang katahimikan bago sumagot ang binata. Hindi ko alam kung anong iniisip mo. Pero gusto ko lang sabihin na masaya ako na nakilala kita. Iba ka sa iniisip ko noong una. Masaya rin ako kasi nakilala kita. Hindi mo alam kung gaano mo ako tinulungan kahit na hindi mo naman kailangan gawin. Saglit na tumahimik si Manuel sa kamarahang ngumiti. Alam ko na mga alis ka rin, pero kahit na pansamantala lang, gusto ko sanang malaman mo na gusto kita. Napapikit si Julia dahil nararamdaman na niya ang tibok ng kanyang puso. Nahahalata naman niyang interesado ang binata sa kanya, pero sa lahat ng lalaking tinanggihan niya ay si Manuel lang ang gusto niyang manatili. Manuel, gusto rin kita. Napangiti si Manuel pero agad din niyang nakita ang lungkot sa mga mata ng dalaga. Pero hindi ko pwedeng ituloy to. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako rito. At kahit gusto ko, hindi ako pwedeng magpaiwan o magpanggap na ito ang mundo ko habang buhay. Alam ko, hindi ko naman hihingin na baguhin mo ang mundo mo para sa akin. Pero salamat dahil naging totoo ka sa nararamdaman mo. Kahit nagsusungit ako sa'yo, hindi naman ibig sabihin nun ay kailangan ko pang pagsinungalingan sarili ko. Gusto kita, pero hanggang doon na muna yon, Manuel. Nasa Maynila si Lola Conching para sa isang meeting ng mga retiradong guro, kaya't naiwan si Julia na mag-isa sa bahay. Dumaan si Manuel para sana ihatid ang ilang gulay. Pero hindi inaasahan ni Julia na hahaba ang usapan nila. Naglagay si Julia ng 2 baso sa lamesa at nilapag ang isang bote ng gin na kanina pa niya binabalak buksan. Nakashirt lang siya at maluwag na shorts. Mukhang wala talagang balak mag-ayos kahit may bisita. Sigurado ka ba rito? Tanong ni Manuel habang inaayos ang mga gulay sa mesa. Akala ko ba nagpapahinga ka lang ngayong gabi? Exactly. Sabay buhos niya ng alak sa baso. Gabi ng pahinga, may kausap, may inumin. Ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw. Medyo napakamot ng batok si Manuel. Hindi ko lang inakala na ganyan ka pala kapag wala si Lola. Umirap si Julia at inabot sa binata ang isang baso. Huwag ka magpakasanto riyan. Uminom ka na. Isa lang naman, hindi ka mamamatay. Natawa si Manuel at tinanggap ang baso. Okay, pero isa lang Hindi rin nagtagal at pareho na lang silang natatawa sa kanilang mga kwento. May tama na rin sa ulo dahil sa iniinom. Nang mapuno na ng tawanan ang maliit na kusina, biglang bumunghalit ng ideya si Julia. Mag-truth or dare tayo. Masiglang suwestyon niya. Napataas ang kilay ni Manuel. Ano tayo? High school? Hoy! Masaya to, no? Sige na, ako mauuna. Truth or dare? Napaisip si Manuel. Truth. Okay. Mabilis ang sagot ni Julia. May niligawan ka na ba habang nandito ako? Napailing si Manuel na parang natatawa. Wala. Wala akong time. At ayoko naman na makipaglokohan. Sige. Turn mo na. Truth or dare? Dare? Sagot agad na Julia, sabay tagay ng alak. Isayaw mo ang paborito mong kanta. Kahit na chorus lang.
Biglang napatayo si Julia. Sumayaw ng nakakatawang galaw na parang sumasayaw ng buduts habang sinisigaw ang lyrics ng sanglumang pop song. Halos mabitawan naman ni Manuel ang baso sa kakatawa. Pang TikTok yung moves mo. Huwag kang ano riyan. Ikaw naman. Truth or dare? There. Lumapit si Julia at nakangiting bumulong. Ikis mo ako. Sa pisngi. Napanganga si Manuel. Pisngi lang. Sige, ayaw mo pala eh. Lipat ko na lang sa... Hindi na siya pinatapos pa ni Manuel. Lumapit ito at dahan-dahang hinalikan si Julia sa pisngi. Pero pareho silang natigilan nang medyo tumagal ang pagkakadikit ng mga labi nito sa balat niya. Julia. Mahina na sabi nito. Manuel, bumigkas din si Julia kasabay ng paglapit palalo. Mainit ang hininga ni Julia nang maglapat ang kanilang mga labi. Una ay mabagal na parabang nangangapa pa. Pero hindi rin nagtagal ay naging mapusok. Hinawakan ni Manuel ang bewang ng dalaga habang si Julia ay napahawak sa dibdib ng binata. Ang kaninang laro ay unti-unting nauwi sa mas malalim na damdamin hanggang sa bumabagsak ang bote ng alak sa sahig. Napaangat na si Julia sa lamesa at halos madapa sa taranta pero natawa pa. Sira ka, dahan-dahan naman. Hinubad ni Manuel ang jacket niya at nilapag sa mesa. Saka binuhat si Julia pababa mula sa lamesa patungo sa may sofa. Makalipas ang ilang araw, tila walang mapaglagyan ng saya si Julia. Kakaibang saya ang nararamdaman niya tuwing kasama si Manuel. Pero isang tawag mula sa Maynila ang bumasag sa katahimikan ng kanyang mundo. Nasa kwarto siya nang sagutin ang tawag ng kanyang ama. Julia, enough of your vacation. You're coming home next week. The engagement dinner is already scheduled. Natigilan si Julia at hindi agad nakasagot. Pa, I told you, I'm not ready for this. Hindi ko gusto yung lalaki. It's not about what you want. This is about our family's reputation. Alam mo kung gaano kalaki ang damage ng mga eskandalo mo sa media. This is your way to fix it. Napakagat labi si Julia dahil pinipigilan niyang umiyak. I am happy here. I found a simple life here. Simple life? With a tricycle driver? Julia, stop this nonsense. Hindi ka pinalaki para mamuhay ng ganyan. Be ready. I'll send the car to pick you up. Pagkatapos ng tawag ay natahimik na lang si Julia. Ramdam niya ang bigat ng desisyon. Alam niyang hindi niya kayang iwan si Manuel, pero alam din niya na hindi niya kayang labanan ang ama niya ngayon. Maagang umalis si Julia sakay ng van na pinadala ng kanyang ama. Nagpaalam siya kay Aling Nena at sa ilang kasambahay, pero hindi niya nagawang harapin si Manuel. Samantala, si Manuel naman ay hindi mapakali. Pumunta siya sa bahay nila Julia. Dala ang mga bagong ani sa bukid. Kumatok siya, pero si Aling Nena lang ang sumalubong. Manuel, wala na si Julia. Kaninang madaling araw umalis. Sinundo ng tatay niya. Hindi ko alam kung kailan babalik. Nanlaki ang mga mata ni Manuel sa narinig. Masyado kasi itong biglaan. Hindi man lang nagpaalam? Oo, wala eh. Wala ring sinabi kung babalik pa siya. Napaatras si Manuel habang hawak pa rin ang dala niyang basket. Ganoon na lang. Wala man lang goodbye. Napayuko si Aling Nena. Pasensya ka na, iho. Baka may mabigat na dahilan. Alam mo naman ang pamilya nila. Tumahimik na lang si Manuel, pero kitang-kita sa mukha niya ang sakit at pagtataka. Gabi na sa San Isidro nang mapanood ni Manuel ang balita sa maliit niyang TV sa sala.
Habang nagsasaing siya, biglang lumabas sa evening news ang mukha ni Julia. Socialite Julia Santillan finally engaged to business tycoon's son, Daniel Valencia, during a private yet grand engagement party held at a five-star hotel in Makati. Sabi ng reporter, tumigil si Manuel sa ginagawa. Unti-unting nanlamig ang mga kamay niya. Maya-maya pa, nagsidatingan ang ilang kapitbahay dahil sa narinig na balita. Akala ko ba mahal niya si Manuel? Sabi ng isang ale, halatang dismayado ito. Nako! Pa-fall pala yung Julia na yon. Ginamit lang si Manuel habang nagtatago sa probinsya. Sayang naman si Manuel. Niloko lang pala. Singit pa ng isa pa. Ramdam ni Manuel ang bigat ng mga tingin sa kanya. Kahit na anong paliwanag ang gawin niya, malinaw sa lahat ang nakita nila sa TV. Hindi ganon, si Julia. Mahinang sabi niya, pero mabilis ang sagot ng isang matanda. Ano pa yan, anak? Lahat nakita na sa TV. Engaged na. Baka ikaw ang naging pampalipas oras niya lang dito. Napayuko si Manuel at mahigpit na hawak ang basang sandok. Hindi niya alam kung ano ang papaniwalaan, ang mga nakikita niya sa TV o ang mga pinangako nilang dalawa noong gabing iyon. Makalipas ang ilang linggo, nakaupo si Julia sa kwarto niya habang hawak niya ang pregnancy test na malinaw ang dalawang guhit. Nanginginig ang kanyang mga kamay at hindi niya alam kung ano ang nararamdaman sa mga oras na yon. Napaiyak siya ng mahina. Anong gagawin ko ngayon? Agad siyang tumawag sa matalik niyang kaibigang si Mia. Pagkarinig pa lang ng tinig niya sa telepono, nag-alala na kaagad si Mia. Julia, bakit parang umiiyak ka? Anong nangyari? Mia, buntis ako. Tumahimik sa kabilang linya, saglit, tapos biglang nagsalita si Mia ng kalmado. Kay Manuel? Kanino pa ba? Sinabi mo na ba sa tatay mo? Umiling si Julia kahit na hindi siya nakikita ni Mia. Hindi ko kayang sabihin. Alam mo naman na magpapakasal na ako kay Daniel, di ba? Kapag nalaman ni Papa to, baka lalong lumala. Anong plano mo ngayon? Hindi mo naman kayang itago yan habang buhay. Gusto kong bumalik sa San Isidro, sa lola ko, kay Manuel. Pero paano kung galit na siya sa akin? Kinabukasan, sa sobrang gulo ng isip niya, naglakas loob siyang tumawag kay Lola Conching. Julia, ano na naman yan na tumatawag ka? May nararamdaman ka ba? Matigas pero may halong pag-aalala sa boses ng matanda. Huminga ng malalim si Julia. Lola, buntis po ako. Sandaling natahimik ang kabilang linya. Sino ang ama? Tanong ng lola niya kahit alam na niya ang sagot. Si Manuel po. At ano ang plano mo ngayon? Gusto ko pong bumalik dyan. Hindi ko na kaya dito. Hindi ko masabi kay Papa. Hindi niya matatanggap to, Lola. Paliwanag niya at halos maiyak na. Julia, alam mong hindi ganoon kadali yun. Ayoko magkagulo kayo ng tatay mo. Matigas ang ulo ng ama mo, pero anak ka pa rin niya. Kung aalis ka nang hindi nagpapaalam, lalo ka lang niyang ipagtatabuyan. Dito ka nga magtatago pero habang buhay kang may atraso sa kanya. Pero Lola, paano ako dito? Nag-iisa ako. Wala akong kakampi rito. Hindi kita pababayaan, pero hindi rin kita matuturuan na tumakbo sa problema. Harapin mo na muna ang tatay mo. Kapag natapos mo na yan, saka ka bumalik dito. Tumulo ang luha ni Julia habang nakapikit. Gusto niyang tumakbo palayo, pero alam niyang hindi siya makakatakas sa bigat ng katotohanan. Lola, natatakot po ako. Lahat ng ina natatakot.
Pero mas matapang ang nagmamahal sa anak niya. Simulan mo nang maging matapang ngayon pa lang, Julia. Hindi sinasadyang marinig ni Manuel ang pag-uusap nina Julia at Lola Conching. Naroon siya noon sa labas ng bahay, dala ang gulay na para sana kay Lola, nang biglang mapansin niyang bukas ang bintana ng kusina. Parang binagsakan si Manuel ng langit at lupa nang malamang buntis si Julia. Mabilis ang paglapit ni Manuel sa pintuan ng lumang bahay. Nanginginig ang kamay niya habang kinakatok ito ng magkakasunod na para bang inuubos ang galit at pangungulila na ilang linggo niyang kinikimkim. Lola Conching! Lola! Narinig ko lahat! Pakiusap! Kakausapin ko lang siya! Maya-maya pa ay bumukas ang pinto. Lumabas si Lola Conching. Manuel, Malamig ngunit mahinahong bungad ng matanda. wala pa siya rito. Napakunot ang noo ng binata. Pero sinabi niya babalik siya at buntis siya, di ba? Lola, gusto ko siyang makausap. Gusto ko malaman kung totoo. Kung anak ko nga yung dinadala niya. Anak mo nga. Pero hindi mo siya makakausap ngayon. At kahit na gusto kong sabihin sa'yo kung nasaan siya, hindi ko yun gagawin. Bakit naman, Lola? Wala naman akong ginawang masama sa kanya. Ako pa nga itong naiwan dito. Nagmukhang tanga sa harap ng buong baryo. Pigil ni Manuel ang buhos ng damdamin pero nanginginig na ang tinig niya. Alam ko nasaktan ka, iho. At alam ko na hindi mo deserve ang nangyari. Pero si Julia, hindi mo siya matutulungan kung padalos-dalos ka. Hayaan mong siya mismo ang lumaban para sa sarili niya. Darating ang panahon, siya mismo ang babalik dito sa iyo, sa anak niyo. Pero kailangan niyang buuin ang lakas niya sa kanyang sarili muna. Mahinahong sabi niya. Hindi na nakasagot pa si Manuel. Tumango na lamang siya, bagamat mabigat ang loob. Binalik niya ang basket ng gulay kay Lola. Pagkasabi na lang po sa kanya na hindi ako galit. Na kahit galit ako sa mga nangyari, mas nangingibabaw pa rin po yung pag-aalala ko sa kanya. Inabot ni Lola Conching ang basket at tumango rin. Sasabihin ko at naniniwala ako na maririnig ka rin niya. Makalipas ang ilang linggo, muling gumulo ang media sa Maynila. Lumabas sa balita ang isang eksklusibong report. Breaking news. Julia Santillan's engagement to Daniel Valencia, fake. Nasa tindahan si Manuel nang marinig niya ito sa radyo ng kapitbahay. Hindi totoo yung engagement. Mahinang bulong niya na parang hindi pa rin sigurado. Lumapit ang isang kapitbahay na si Mang Tino. Oh, Manuel! Narinig mo ba iyon? Script lang pala yung engagement nila. Ngunit hindi na nakasagot pa si Manuel. Agad siyang nagmadaling pauwi. Halos hindi na niya naisip pa ang daladala niyang bayong ng gulay. Samantala, sa Maynila, nagmamadali si Julia habang binubuksan ang pinto ng lumang kotse ni Mia. Mia, bilis! Baka mahuli pa tayo ng mga bodyguard ni Papa. Girl, sure ka ba rito? Baka ipablatter ka talaga ng tatay mo. Wala na akong pakialam. Matapang na sagot ni Julia, pero halatang nanginginig ang kamay habang sinusuot ang seatbelt. Pagod na akong sunduin ang gusto nila. I'm done playing their game. Tinapakan ni Mia ang gas pedal. Saan tayo pupunta? Kay Manuel, sa San Isidro. Napabuntong hininga si Mia, pero ngumiti rin. Finally, alam ko naman na doon din ang ending natin eh. Habang nasa daan, tumunog ang phone ni Julia. Tumatawag ang tatay niya. Pinagmasdan niya lang ito habang nangingilid ang luha. Tapos, pinatay ang cellphone. Bago pa man makaalis si Julia patungong San Isidro, napigilan siya ng ama niya dahil hinarang nito ang sakyan nila ni Mia sa may daan. Sa tingin mo ba, makakatakas ka sa responsibilidad mo rito?
Malamig na tanong ng ama ni Julia nang makababa ito. Huminga ng malalim si Julia at pinatibay ang loob. Hindi na siya katulad ng dati. Ngayon, handa na siyang magsalita ng totoo. You think this is a game? Na pwede kang basta na lang umalis at ipahaya ang pamilya natin sa media? I'm not running away, Papa. I'm choosing myself for the first time. I'm choosing what's right for me. Tumaas ang kilay ng ama. What's right? Embarrassing us? Walking out of an arranged engagement like some spoiled child? No! What's right is not lying to myself anymore. That engagement with Daniel? It was never real. It was all for show. Because I was trying to save you from ruining your future. Bulyaw ng ama. Pinaikot ka lang ng lalaking iyon sa probinsya. A tricycle driver. Is that what you want? He is kind. He respects me. He listened to me when nobody else did. And most of all, he didn't force me to become someone I'm not. Lalong dumilim ang mukha ng kanyang ama. You're being emotional, Julia. Tumigil ka sa drama mo. Pero hinarap siya ng anak niya ng mas matatag pa ngayon kaysa dati. Buntis ako at ang baby, anak niya. Halos mabingi si Julia sa katahimikan ng sumunod na sandali. Kita niya ang unti-unting pagbagsak ng panga ng kanyang ama. Napaatras ito ng bahagya para bang hindi makapaniwala sa narinig. Anong sabi mo? Mahina ngunit matalim niyang tanong. I said, I am pregnant. Mariing ulit ni Julia. And no, I won't get rid of it. You can disown me. Cut me off. Do whatever you want. Pero hindi ko ipagkakailangan ako at hindi ko itatago kung sino ang ama. Nagtagal pa ang katahimikan bago muling nagsalita ang matanda. Julia, iniisip mo ba kung ano ang magiging epekto nito sa pamilya natin? Sa pangalan natin? Napangiti si Julia ng mapait. For once, Papa, iniisip ko kung anong epekto nito sa sarili kong buhay. I've spent so many years being your daughter. Ngayon, gusto ko maging ina at gusto ko maging isang magulang na hindi kailanman ipaparamdam sa anak niya na isang pasanin o panganib sa reputation lang siya. Napapikit si Don Roberto. Mahigpit na kinuyom ang kamao. Julia, isa kang santilyan. Hindi ka pwedeng basta-bastang mamuhay na parang ordinaryong tao. Hindi mo pwedeng sirain ang pangalan ng pamilya natin nang dahil lang sa isang lalaking mahirap. Hindi po pera ang magpapasaya sa akin. Hindi pangalan ng pamilya natin o ng negosyo, Papa. Ang mahalaga sa akin ay si Manuel. Tinanggap ako sa kabila ng lahat ng kapintasan ko. Hindi ko siya kayang iwan, lalo na ngayon. Natahimik si Don Roberto. Sa tagal ng kanyang panahong ginugol sa pagpapalago ng negosyo, ngayon lang siya natalo sa sariling anak sa isang debate. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ito ng malamig pero klaro. Kung yan ang desisyon mo, Julia, hindi kita pipilitin. Pero simula ngayon, huwag mo nang aasahan ang suporta ko. Hindi mo na kailangan pang bumalik dito. Buhay mo na yan. Problema mo na rin yan. Lumapit si Julia. Pilit hinalikan ang pisngi ng ama, pero umiwas ito ng bahagya. Hindi na siya umasa ng yakap o kahit na anong pag-unawa mula rito. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at pumasok muli sa kotse. Pagdating ni Julia sa San Isidro ay nakatayo lang siya sa tapat ng bahay ni Lola Conching. Bumukas ang gate at nakita niyang si Manuel ay nakangiti. Lumapit ito at dahan-dahang hinawakan ng kamay niya. Ang tagal kitang hinintay. Mahinang sabi ni Manuel. Naluha si Julia at niyakap ang lalaki. Pasensya ka na. Ang dami kong pagkukulang sa'yo.
Hinaplos ni Manuel ang buhok ng dalaga. Ang mahalaga, bumalik ka. Sa payo na rin ni Lola Conching, pansamantala silang tumira sa lumang bahay nito. Doon nagsimulang mag-adjust si Julia sa bagong buhay. Hindi naging madali noong una. Nahihirapan siyang mag-budget ng pera. Sanay siya sa debit card na laging may laman. Pero ngayon, kailangan niyang maghintay sa kinikita ni Manuel sa pamamasada. Love, pwede ba tayong bumili ng cake? Bigla kasi ako nag-crave. Tanong ni Julia minsang hapon. Napakamot si Manuel pero ngumiti pa rin ito. Medyo kapos ngayon. Pero bibili tayo bukas. Promise. Maghahabol ako ng biyahe mamaya. Nahihiya si Julia. Hindi niya inakala na aabot siya sa gantong punto ng buhay niya. Sa gabi, tahimik siyang umiiyak minsan. Iniisip kung tama ba ang pinili niyang landas. Pero kinabukasan, dala ni Manuel ang maliit na kahon ng cake. Pasensya na. Ito lang muna sa ngayon yung kaya ko. Napangiti si Julia kahit may luha sa mata. Hindi ko kailangan ng mamahaling cake, Manuel. Salamat kasi pinipilit mong ibigay kahit na nahihirapan ka na. Basta ikaw, kahit mag-sideline pa ako, gagawin ko. Hindi ko kakayaan na magkulang ka. Habang lumilipas ang mga araw, natuto si Julia magluto ng simpleng ulam, maglaba ng damit nila at maglinis ng bahay kahit na hindi pa siya sanay. Pinilit niyang ginagawa ang lahat. Nahihiya na rin siyang humingi kay Lola Conching ng kung ano-ano. Lola, okay lang po ba kung ako na lang maghugas ng pinggan? Alok niya minsan. Napangiti ang matanda. Aba, nagbago na talaga ang apo ko. Hawak ang maliit na listahan ng bibilihin, naglakad si Julia sa palengke ng San Isidro. Pinag-ipunan niya ang perang hawak, sapat sana para sa gatas at ilang lampin ng sanggol. Pero hindi kasya sa gusto niyang bumili pa ng iba pang mga gamit ng magiging anak nila ni Manuel. Napahinto siya sa harap ng tindahan ng mga damit pambata. Mabagal siyang nag-isip. Hawak-hawak ang isang maliit na damit. Pinagpapawisan siya kahit malamig ang simoy ng hangin. Hindi kasya. Mahinang bulong niya sa kanyang sarili. Ilang sandali siyang nagdalawang isip bago tumingin sa malapit na ATM. Alam niyang walang laman ang pitaka niya. Noon pa, iniisip niyang matagal nang pinablock ng ama niya ang debit card niya matapos niyang umalis at tanggihan ang kasunduang kasal. Pero sa kabila ng pag-aalangan, naglakad siya papunta sa ATM. Mahigpit ang hawak niya sa card na parabang mababasag ang puso niya sa kaba. Marahan niyang ipinasok ang card. Nag-type siya ng halos nanginginig ang daliri. Ilang segundo ang lumipas ay lumabas ang opsyon para sa balanse. Pinindot niya ito at sa pagbukas ng screen ay nanlaki ang kanyang mga mata. May laman pa at mas malaki pa kaysa sa inaasahan niya. Nanghina ang tuhod niya at napaupo na lamang sa gilid ng bangko ng ATM booth. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Bakit, Papa? Mahinang bulong niya habang nangingilid ang mga luha. Akala niya pinabayaan na siya. Akala niya iniwan na siya ng ama niya para magdusa. Pero ngayon, malinaw sa kanya na kahit galit ang ama niya, hindi niya ito hinayaan na maghirap siya, lalo at may anak siyang dinadala. Napaluha siya, pilit pinipigilan ang hikbi sa gitna ng mga taong dumaraan. Pagka-uwi mula sa bayan, maingat niyang inayos ang mga pinamili niya sa mesa ng lumang bahay. Tahimik siyang naupo at binilang ang natirang pera mula sa ATM withdrawal. Malaki pa rin ang natira, pero sa halip na gastusin sa mga luho o personal niyang nais, nag-isip siya ng mabuti. Kinausap niya si Manuel habang naghahanda ito ng hapunan. Manuel, iniisip ko, paano kung simulan nating magtayo ng maliit na negosyo?
Bahagyang nagulat ang binata pero interesado ito sa sinabi ni Julia. Negosyo? Anong klase? Yung simple lang muna. Gaya ng maliit na sari-sari store o kaya naman paninda ng mga gulay at prutas galing sa palengke. Hindi ko naman kayang umasa lang sa kita mo araw-araw, no? Gusto ko rin makatulong sa atin. Tahimik na nag-isip si Manuel. Hindi ko akalain na maririnig ko yan sa'yo. Hindi na ako yung Julia na puro luho ang iniisip. Ngayon, pamilya na natin ang iniisip ko. Ayoko namang umasa sa pera na hindi ko pinaghirapan. Lumapit si Manuel at hinawakan ang kanyang kamay. Kung ano ang kaya mong gawin, susuportahan kita. Pero huwag mong babayaan ang sarili mo at ang baby natin. Hindi kita pinilit magbago. Pero proud ako sa kung ano ka ngayon. Lumipas ang mga buwan, hindi inaasahan ni Julia na ang simpleng pamumuhay sa San Isidro ay magdadala sa kanila ng unti-unting kasaganaan. Sa tulong ng kaunting ipon, ang maliit na tindahan ng sari-sari store at online selling ni Julia ay unti-unting lumago. Nagulat pa nga si Manuel nang minsang makita ang mga parcel na nakapile sa sala. Love, ano tong kahon ng mga to? Akala ko kahon ng sardinas. Mga order pala. Natawa si Julia habang nagbibilang ng resibo. Ikaw kasi puro sardinas ang alam mo. Sa panahon ngayon, mas malakas ang skincare at baby clothes, no? Umiling si Manuel pero hindi maitago ang ngiti. Aba, entrepreneur na ang partner ko . Sumapit ang araw ng kanyang panganganak. Sa gitna ng kaba ay halos magulo ni Manuel ang buong health center. Nurse, nasa na si Julia? Kumain na ba siya? May pain reliever ba yan? Magkakasunod niyang tanong habang pawis na pawis. Napailing ang nurse. Kalma lang tatay. Siya yung nanganganak, hindi ikaw. Maya-maya pa, lumabas ang doktor at ngumiti. Congratulations, tatay! Baby boy! Napaluha si Manuel sa sobrang saya. May junior na ako. Pagkatapos ng ilang araw, balik ulit si Julia sa maliit nilang tindahan. Bit-bit ang anak nila habang nagpapak ng mga order. Love, pwede bang ako na muna magbantay? Pahinga ka muna. Alok ni Manuel isang hapon, pero ngumisi si Julia. Baka malugi tayo kapag ikaw ang sumagot sa mga customer ko. Nagtawanan silang pareho. Dahil sa kanilang sipag pareho, unti-unti nilang naipon ang kita mula sa tindahan, pamamasada at online selling. Nagkaroon sila ng pagkakataon na bumili ng karagdagang 2 tricycle. Pinaupahan nila ito sa mga kapwa driver. Minsang binilang ni Manuel ang kita mula sa boundary. Napakamot siya sa ulo. Grabe love. Noon, 1 tricycle lang yung binabayaran ko. Ngayon 3 na. Ako na pala ang nagpapasahod. Natatawa si Julia habang yakap-yakap ang anak nila. Sabi ko sa'yo sipag at tiyaga lang. Hindi kailangan maging milyonaryo ka agad. Kailanman ay hindi ko naman hinangad ang yumaman. Ang importante, buo tayo. At kahit na anong hirap, basta magkasama tayo. Masaya na ako. Ngumiti si Julia at hinalikan si Manuel sa pisngi. Isang umagang busy si Julia sa pag-aayos ng mga order sa tindahan nang biglang may humintong itim na sasakyan sa harap ng kanilang bahay. Hindi niya inaasahan na ang bumaba mula rito ay si Roberto, ang kanyang ama. Napatigil si Julia. Hawak pa ang baby bottle ng anak niya. Nagtama ang kanilang mga mata. Hindi na niya nakita ang galit sa mga mata nito. Papa, mahinang bati niya. Lumapit ang kanyang ama at tumingin sa sanggol na buhat ni Julia. Yan na ba ang apo ko? Diretsyong tanong nito. Tahimik na tumango si Julia at marahang inabot ang anak. Opo, Papa. Apo niyo po, si Gabriel.
Matagal na tinitigan ng matanda ang bata, tapos napabuntong hininga. Magkamukha kayo ng nanay mo noong maliit ka pa. Sandaling natahimik si Julia. Hindi niya inakalang maririnig pa iyon mula sa ama. Bakit po kayo nandito? Mahinang tanong niya. Diretsong tumingin si Don Roberto sa kanya. Gusto kong makilala ang ama ng batang iyan. Nandito ba siya? Kahit kinakabahan, tinawag niya si Manuel na abala noon sa likod ng bahay dahil nag-aayos ito ng motor. Manuel, halika na muna rito. Nanlaki ang mga mata ni Manuel nang makita kung sino ang nasa harap ng bahay. Lumapit siya at nagpunas pa ng grasa sa kamay. Good morning po. Magalang niyang bati. Diretso siyang tinignan ng matalim ni Don Roberto. Ikaw ba si Manuel? Opo, ako po si Manuel. May balak ka bang pakasalan ng anak ko? Ramdam ni Manuel ang bigat ng tanong, pero hindi siya umatras. Tumingin siya kay Julia, tapos bumalik ang tingin sa ama nito. Opo sir, hindi ko man kayang pantayan ang yaman niyo, pero kaya kong panindigan ang anak niyo. Mahal ko po siya. At ang apo niyo. Muling tinignan ni Roberto ang kanyang apo sa kamarahang huminga. Hindi ko kailangan ng mayaman para sa anak ko. Pero kailangan ko ng lalaki na may paninindigan. Kung kaya mo silang buhayin kahit na hindi marangya ang buhay, hindi na ako kokontra. Salamat po, Papa. Mahina pero taimtim na sabi ni Julia. Pero, wag mong hahayaan na magutom ang apo ko. Kapag pinabayaan mo sila, hindi ako magdadalawang isip na kunin sila pabalik sa Maynila. Seryosong dagdag ni Don Roberto. Ngumiti si Manuel at tumango. Hindi po mangyayari yon. Isang tanghali, busy muli si Julia sa paglalagay ng bagong stocks ng mga paninda sa tindahan nang may bumusina sa tapat ng bahay. Agad niyang natanaw ang pamilyar na kotse at bumaba mula rito si Mia. Mia! Julia Santillan ba to? As in, si Sosyal? Si hindi marunong magwalis? Ngayon may sarili ng sari-sari store? Natawa si Julia at inalis ang buhok sa kanyang muka. Tigilan mo nga ako. Hindi ko na naman inakalang mararating ko ito eh. Tinignan siya ni Mia mula ulo hanggang paa. Pero girl, in fairness ha, kahit na may anak ka na, fresh ka pa rin. Ang ganda mo pa rin. Kahit naka-duster. Ano yan? Natural beauty ba yan? Siyempre naman, hindi porket nanay na ako, pababayaan ko na sarili ko. Sabi nga ni Manuel kahit na anong suot ko, maganda pa rin daw ako sa paningin niya. Nagkukunwaring kinilig si Mia. Ay grabe, ganyan pala effect ng true love, hindi na kailangan ng facial at spa. Umupo sila sa may harap ng tindahan habang nagpapahinga. Totoo ba to, Julia? I mean, dati mundo mo ay coffee shops at branded bags. Ngayon, tanong ko lang, masaya ka ba rito? Natahimik saglit si Julia sa ngumiti. Masaya ako, Mia. Hindi siya kasing glamorous ng Maynila. Wala ring limpak-limpak na pera. Pero dito ka lang natutunan kung paanong tumawa ng totoo, paano magmahal ng walang kapalit, at paano maging masaya sa simpleng buhay. Napangiti si Mia at tumango. Natouch siya sa sagot ng kaibigan. Well, ibang level ka na talaga. Ibang Julia na to. Pero ikaw pa rin yung Juliang nakilala ko. Yung matapang at hindi nagpapatalo. Siguro nga. Pero ngayon, natutunan ko na hindi lahat ng laban kailangan manalo ka. Mas maganda pa rin na payapa ang puso mo. Napangiti si Mia at niyakap ang kaibigan. Ang cheesy mo na. Pero proud ako sa'yo ah. Salamat Mia. Tara, kape tayo. Hindi nga lang imported pero masarap pa rin.
Habang nagkakape ang dalawa sa terasa ng bahay, biglang ngumiti ng makahulugan si Mia. By the way, hindi lang ako basta bumisita rito. Nagsimulang sabi ni Mia. Nagtataka si Julia at bahagyang kumunot ang noo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Inilabas ni Mia ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Julia. Event proposal sa'yo at kay Manuel. Ako ang magiging wedding planner nyo. Nanlaki ang mata ni Julia at halos mabitawan ang tasa ng kape. Wait, ano? Anong wedding planner? Anong kasal? Girl, bayad na. Hindi mo na pwedeng kontrahin pa. Si Tito Roberto mismo ang nag-book sa company ko. Pinatawag niya ako at sinabing ayaw niyang maging simpleng barangay wedding lang yung kasal mo. Gusto niya, maayos, maganda, at desente para sa anak niya. Parang hindi makapaniwala si Julia. Napahawak siya sa noo dahil sa bilis ng mga pangyayari. Si Papa? Siya ang nagbayad? Hindi nga. Oo. At sinabi pa niya na gusto niya maging presentable ang kasal mo, kahit na hindi siya siguro a-attend. Pero ayaw niyang mapahiya o magmukhang pinabayaan. Hindi akalain ni Julia na sa kabila ng pagkalayo ng loob nila ng kanyang ama, ganito pa rin ang malasakit nito. Hindi talaga nagpapatalo si Papa sa mga surprise. Kahit na anong mangyari, tatay ko pa rin siya. Habang ambalasin na Julia at Mia sa pag-finalize ng wedding plans, biglang tumunog ang cellphone ni Mia. Nagkatinginan sila ng seryoso ni Mia matapos basahin ang mensahe. Ano na naman yan? Girl, hindi ko alam kung iyak o tawa ang dapat mong gawin. Si Papa mo, bumili ng isang lupa dito sa San Isidro. Plano niya ipamana yun sa'yo. Ha? Bakit niya gagawin yun? Akala ko ba galit pa rin siya sa akin? Galit pa siguro sa ilang bagay, pero mahal ka pa rin niya. Hindi man siya open sa feelings niya, gusto pa rin niyang may maiiwan siyang pamana sa'yo. Sinabi niya sa lawyer niya na ayaw niyang umalis ka sa probinsya, na wala kang sariling lupa at bahay. Ayaw niyang isipin mo na pinabayaan ka niya habang buhay. Hindi makapagsalita si Julia. Nanlumo siya sa bigat ng nararamdaman. Lahat ng ito, ginawa niya sa likod ko. Hindi niya man lang sinasabi. Ganoon siya eh. Ngumiti si Mia. Dumating si Manuel at pawis pa mula sa pamamasada. Love, mahinang tawag niya kay Manuel. Alam mo ba, magkakaroon tayo ng sariling lupa dito. Oh, saan mo naman nakuha yan? Sa raffle? Hindi, bigay ni Papa. Aba, mukhang napapayag na talaga natin si future lolo. Lumipas ang mga taon, lumalaki na si Elias, ang anak ni na Julia at Manuel. Mag-asawa na sila ngayon at mas naging matatag pa ang kanilang pagsasama. Masaya sila sa simpleng buhay pero hindi rin naiwasan ang pagsubok. Napapansin ni Julia na unti-unti nang kumokonte ang bumibili. Love, parang matumal na ang mga benta ngayon na. Sabi niya kay Manuel habang nililigpit ang paninda. Oo nga eh. Marami na kasing bagong tindahan dito sa tabi. Baka kailangan nating mag-isip ng ibang pagkakakitaan. Hindi nagtagal ay bumagsak ang sari-sari store. Hindi na rin kumikita ng malaki ang pamamasada ni Manuel dahil nasira ang isa nilang tricycle. Nadagdagan pa ang problema nang magkasakit si Elias ng lagnat at kinailangan nilang gastusan sa ospital. Love, konti na lang tong ipon natin. Malungkot na sabi ni Julia habang hawak ang envelope ng pera. Pero kahit mahirap, hindi sila sumuko. Hindi kita papayagang bumalik sa Maynila para lang humingi ng pera. Kayang-kaya natin to. Mariing sabi ni Manuel habang mahigpit na hinawakan ang kamay ng asawa. Nag-isip si Julia at naalala niya ang hilig niya noon sa paggawa ng mga homemade pastries at kakanin. Sinubukan nilang magbenta sa palengke at online.
Love, baka pwede nating subukan. Simula muna tayo sa kapitbahay. Tapos pwedeng sa bayan na rin. Masayang mungkahi ni Julia. Tinulungan siya ni Manuel magluto, mag-ayos ng packaging at mag-deliver gamit ang tricycle. Unti-unti, napansin ng mga tao ang masarap nilang produkto. Miss Julia, order ulit ako ng banana bread mo ah. Ang sarap eh. Sabi ng isang suki. Kuya Manuel, magdala ka ulit sa school namin. Ubus agad yung cheese roll mo. Dagdag pa ng isang guro. Hindi nagtagal, lumaki ang orders nila. Nakapagpatayo sila ng maliit na bakery sa tabi ng bahay. Habang pinapanood ni Julia ang mga taong bumibili, napangiti siya. Ang hirap ng pinagdaanan natin, pero worth it pala ano? Sabi niya kay Manuel. Ngumiti si Manuel habang pinupunasan ng pawis niya. Love, walang madali sa buhay. Pero pag magkasama tayo, kahit na anong hirap, kakayanin natin. Yumakap si Julia sa asawa. Hawak ang kamay ng anak nilang si Elias. Sumigaw si Elias mula sa labas ng tindahan. Nanay, tatay, si Lolo dumating na! Halos mahulog ang tray ng tinapay ni Julia sa gulat. Lumabas siya kaagad at nakita si Don Roberto na may daladalang malaking kahon. Lolo! Tumakbo si Elias at agad na yumakap sa matanda. Ngumiti si Don Roberto sa kanyang apo. Aba, ang bigat mo na, apo. Pero heto, may dala-dala akong laruan para sa'yo. Binuksan niya ang kahon at lumabas ang isang bagong remote-controlled car. Napatili si Elias sa tuwa. Wow! Ang galing, Lolo! Ang laki nito! Natawa si Manuel at lumapit. Pa, naspoil na po natin masyado ang bata. Magagalit yan pag di mabigyan next time ng laruan. Ngumiti si Don Roberto at nagkunwaring seryoso. Eh ano ngayon? Apo ko yan. Kung ako nga, spoiled dati ang nanay niya. Bakit hindi ko gagawin sa apo ko? Napangiti si Julia pero kunwari siyang nagtaray. Papa, baka hindi na yan matuto mag-ipon kasi sanay na sa bigay. Ngumiti si Don Roberto kay Elias. Basta mag-aral siyang mabuti. Walang problema. Ngumiti ang bata, sabay nagtaas ng kamay. Promise, Lolo! Pero pwedeng bukas na lang ako mag-aral. Gusto ko muna maglaro eh. Napahagalpak ng tawa ang buong pamilya. Isang hapon sa San Isidro, makikita si Manuel na nag-aayos ng lumang tricycle habang si Julia naman ay naglalaro sa damuhan kasama si Elias. Sa hindi kalayuan, dumating ang isang grupo ng mga turista na nawawala ang direksyon. Lumapit ang isa sa kanila. Kuya, saan po banda ang falls dito? Hindi namin makita sa maps. Tumayo si Manuel, pinunasan ng kamay sa basahan at ngumiti. Diretso lang po kayo roon. Tapos kanan sa malaking puno. Pero kung gusto nyo, ihatid ko na kayo gamit tong tricycle ko para mas mabilis. Proud pa rin si Julia sa asawa niya kahit na simpleng tricycle driver ito. Napangiti ang grupo at tinanggap ang alok. Habang naglalakad pabalik si Julia, lumapit si Elias na may hawak na bulaklak. Nanay, ibigay mo po ito kay tatay kasi pogi siya. Natawa si Julia at inabot ang bulaklak. Nilapitan niya si Manuel habang pinapahanda ang tricycle. Oh love, may pabulaklak pa sa'yo yung anak mo. Hindi ka raw pogi. Sobrang pogi ka raw. Ngumiti si Manuel at tinanggap ang bulaklak. Hindi ko na kailangan ng salamin para malaman kung mahal ako ng pamilya ko. Sapat na itong mga ngiti nyo sa akin. Sa mundong puno ng ingay at panguhusga, piliin mong magmahal ng totoo. Mamuhay ng simple at huwag matakot muling magsimula. Sapagkat ang tunay na yaman, matatagpuan mo hindi lang sa bangko, kundi sa puso ng mga taong pinili mong mahalin at alagaan.